Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Buksan po ninyo ang inyong pong mga Biblia sa 1 Corinthians chapter 4. 1 Corinthians chapter 4. Every Sunday morning, pinag-aaralan po natin ang 1 Corinthians at tayo po ngayon ay nasa 1 Corinthians 4. Now, ang 1 Corinthians 4 po, ito po yung sagot po ni Apostol Pablo sa mga katanungan po ng mga church member or probably church leaders na nagbiyahe mula Corinto papunta pong Ephesus nung si Pablo po ay nasa Ephesus ng 3 taon. Alam po natin na in Acts chapter 17 and 18, Acts 18, in-establish po ni Apostol Pablo ang Corinth Baptist Church sa Acts chapter 18. Alam po natin na nag-stay po siya ng mahabang panahon po doon at pagkatapos po noon ay iniwan niya po ang Corinth Baptist Church. At pagkalipas po ng 3 to 5 years, nagkaroon po ng marami pong problema ang Corinth Baptist Church. At ang ginawa po ng mga leaders or church member ng Corinth Baptist Church, nagbiyahe po sila sa Ephesus dahil nung mga panahon pong ito, si Pablo po ay nasa Ephesus Baptist Church. Nagtatayo po siya ng mga churches, nagte-train po siya ng mga pastors, at nagbabahagi po siya ng ebanghelyo. Ang mga church member po na ito ay nagtanong, Paul, anong gagawin namin sa division sa church? Paul, anong gagawin namin kasi maraming church member na may problema sa marriages? Paul, anong gagawin namin kasi maraming church member ang may problema sa kanilang mga spiritual gifts and so on and so forth. Itinanong nila ito kay Pablo. At ito pong 1 Corinthians, ito po ay sagot po ni Paul sa kanila pong mga question and so on and so forth. At isa pong tinanong po nila, hindi lamang ni-raise nila yung division, ang sagot ni Pablo, ang chapter 1, 2, and 3, and 4, these 4 chapters ang naging sagot ni Paul sa division. Isa pong tinanong po nila at ibinalita kay Pablo ay yung isang church member po ng Corinth na meron pong fornication. Ano ang problema po ng isang church member po nito? May isang church member po sa Corinth na meron siyang relasyon, physical relationship sa kanyang stepmother. At tinanong Paul, merong isang church member sa church, ang problema, yung stepmother niya, karelasyon niya. At ang chapter 5 po, ang naging sagot po ni Paul sa tanong po na yun. Now, ang gagawin ko po, babasahin ko po yung verse number 1, and then sundan po ninyo ako sa inyo pong mga Biblia as I read 1 Corinthians 5, and we're going to see yung fornication in Corinth Baptist Church and the church discipline. Verse number 1, it is reported commonly that there's fornication among you, and such fornication as is not so much as named among the Gentiles, that one should have his father's wife. Shall we pray? Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, we pray na bigyan niyo po kami ng tulong sa aming pong pag-aaral ngayong pong umaga. I pray that the Holy Spirit work and help us to understand your word, especially sa area po ng church discipline. We pray na makita namin ang kalooban po ninyo, at I pray na ang banal na Espiritu po ang manguna at magpala po ng inyong pong salita sa aming pong kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen. So, when the Corinthian church member visited Paul, isa sa tinanong nila, Paul, meron isang church member dito na merong karelasyon na stepmother niya. Paul, anong gagawin namin? At ito pong chapter 5, ito po ang rebuke ni Paul sa Corinth Baptist Church. Bakit? Dahil ang church po ng Corinth ay hindi po nag-exercise ng church discipline. Ang chapter 5 po, hindi po ito rebuke ni Paul doon sa church member. Hindi po niya personally in-address yung church member. Instead, ina-address niya yung church. Church, bakit wala kayong ginagawa sa isang church member ninyo na karelasyon ng stepmother? Tandaan po ninyo, anumang physical relationship outside marriage ay tinatawag po itong fornication. Anything po, anyone po na karelasyon mo physically na meron pong nangyayari sa inyo, yun po ay fornication at yun po ay paglabag po sa Panginoon. At ang Panginoon po ay hindi po inaalaw yun, especially kung ikaw ay mananampalataya. At ang problem po sa church ng Corinth, hindi po nila dinil ang kasalanan po ito.
Kaya nga, kung babalikan niyo po yung verse 21 ng chapter 4, sabi ni Paul, "What will ye? Shall I come unto you with a rod, or in love, or in the spirit of meekness?" Sabi ni Paul, gusto niyo ba akong dumating sa inyo na mayroong hawak na pamalo? Figuratively, ididil niya harshly ang kanilang kasalanan, or magdidil si Paul sa kanila with love and meekness of the Spirit? At ito pong chapter 5, dito po dinil ni Paul ang kasalanan ng church with a rod. Ito po ay napakabigat. It is a sharp rebuke para sa church. Now, ito pong chapter 5, it gives one reason why the Corinthian church needed serious correction. Ito pong church member na ito, na nabanggit ko po kanina, this church member was involved in fornication of such a serious kind, napaka-ibang klaseng fornication. Kasi bakit? Kasi ito po ay as is not so much as named among the Gentiles. Ang ibig sabihin po nito, itong specific na fornication ito, sa paningin ng unbeliever, ay parang, parang napakatinding naman ng ginawa mo. Sa paningin po ng hindi ligtas, yung pong klaseng fornication na ito ay hindi po pangkaraniwan na ikaw ay makikipagrelasyon sa iyong stepmother. So probably ito po yung stepmother po niya, and so on and so forth. At ang naging problema pa dito, the problem was made worse by the response of the church. Instead of mourning, instead na magluksa sila, instead na i-deal yung issue na ito, tingnan niyo po yung verse number 2. Ano ang naging response ng church? "And ye are puffed up, and have not rather mourned, that he that had done this deed might be taken away from among you." Ang naging problema ng church, ng Corinth, instead na i-deal nila yung issue ng church member na ito, nagpagmayabang pa sila. At dito po, ang chapter 5, dinidil po ni Paul ang kasalanan po ng church by not exercising church discipline. Now, bago po natin i-exegete yung pong chapter 5, gusto ko po munang makita natin, ano ba yung church discipline? Alam niyo po ba na in our time, there are two blunders. There are two errors na ginagawa po ang mga churches in relation po sa church discipline. Ang una ay yung hindi po pagpapractice ng church discipline. Katulad po ng ginawa po ng Corinth Baptist Church. Hindi po sila nagpapractice ng church discipline. Ang church discipline po, ito po isang bagay na ibinigay po ng Diyos para po sa simbahan. At ang nakakalungkot po, dahil ang mindset ng mga church ay dumami at lumobo at lumaki. At kung ang principle ng church ay lumaki at lumobo, bakit ka mag-church discipline? Bakit mo hayaan ang church member ay hindi maging church member? Tandaan po ninyo, yun po ay mali. Dahil ang church discipline po, ito po ay isang bagay. And we're going to see that later on. Yun po unang mali po ng mga churches in our time, ang hindi po pagpapractice ng church discipline. Pangalawa naman, na mali ng mga churches in our time, ay ang maling paggamit po ng church discipline. Meron po akong nabalitaan na isang pastor, dahil galit lang siya sa church member na ito, automatically in-expel out of the church membership. Yun po ay mali din po. And then, ang goal ko po ngayong umaga ay tingnan po natin ano ang church discipline. Ano ang process po ng church discipline. Alam niyo ba na meron inilatag na process ang ating pong Panginoong Kristo? Hindi po ibig sabihin, kung ako ang pastor ng church at ako ay galit kay Brother WT, ipapaalisin ko sa church. Hindi po ganun. Meron pong process na ibinilatag po ang Panginoong Kristo. At hindi lamang po doon, ano ang goal ng church discipline? Ang goal ba ng church discipline is just to expel the church member? And we're going to see that. Unang truth po na gusto ko pong makita natin, ang church discipline po, ito po ay spiritual vitamins na ibinigay po ni Jesus Christ. Go over in Matthew 16:18. Tingnan po muna natin ito. In Matthew chapter 16, verse 18, in Matthew chapter 16, verse 18, basahin po natin ito ng sabay-sabay. Matthew 16, verse number 18. Nandiyan na po kayo? Ready? Read. "And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." So, yung pong word na I will build, hindi po ito itatayo ni Kristo ang simbahan.
Pag tinignan po ninyo yung original word, ang ibig sabihin po niyan, i-edify po ni Kristo ang kanyang assembly. I-edify niya, i-build up niya, parang ikaw ay bodybuilder. Pag may mag-gym ka ba para magka-muscle, or i-edify mo lang ang muscle na meron ka na? I-edify mo lang. At yun po yung word na build po dito. Pinangako po ni Jesus Christ na i-edify niya, i-build niya ang church. Paano niya i-edify ang church? Una, ibinigay po niya ang church discipline. Matthew chapter 18. We're going to see that later on. Ano pa ang ibinigay ng Panginoong Kristo sa kanyang pong church? Ibinigay din niya ang Lord's Supper. In Matthew chapter 26, ibinigay po niya ang Lord's Supper bilang spiritual vitamins. Ang church discipline po, ibinigay po ito ng Panginoon sa church para ma-edify ang church. Hindi lamang church discipline ang kanyang binigay, Lord's Supper din po, ibinigay po niya ito. At hindi lamang po doon, pag sinubaybayan po ninyo paano in-edify ng Panginoon ng church, ibinigay din niya ang Great Commission in Matthew chapter 28. Bakit? Pinufulfill po ni Kristo yung edification na kanyang ipinangako sa church. I will edify my church. And in order to edify the church, I will give you church discipline. I will give you Lord's Supper. And I will give you Great Commission. In Acts chapter 2, the Lord gave the Holy Spirit sa mga church member. Yun po ay mga bahagi ng pag-i-edify po ni Jesus Christ sa simbahan po niya. At isa po doon, na spiritual vitamins na ibinigay po ng Panginoong Kristo ay ang church discipline. Kaya po tandaan po natin, ang church discipline po, ito po ay spiritual vitamins na ibinigay po ng Diyos in order na to edify ang church. So let me say this, kung ang church po ay hindi po nagpa-practice ng church discipline, hindi po na-edify ang simbahan po ng Panginoon. At dito po makikita natin, tingnan nyo for example ang naging mali ng mga taga-Korinto. Balikan po ninyo ang 1 Corinthians 5:6. Instead na i-deal nila, tingnan nyo po ang naging resulta ng kanila pong hindi pag-deal, pag-exercise ng church discipline. Tingnan po ninyo in verse number 6, chapter 5 verse 6. Sabi ni Paul, your glorying or your boasting is not good. Know ye not that a little leaveneth the whole lump? Ang mga taga-Korinti po, sila po ay nagmamayabang or nagbobow sa kanila pong mga wisdom, sa kanila pong liberty, sa kanila pong mga spiritual gifts. Nagpupuri sila or nagbobow sila sa kanilang mga bagay na ini-enjoy. Pero sabi ni Paul, your glorying is not good. Bakit? Ano ang dahilan ng kanilang yung pagiging invalid ng kanilang glorying? Dahil po, hindi po nila dinidil, ine-exercise ang church discipline. Gumamit po si Paul dito ng metaphor, ng leavening, which is based sa book of Leviticus. We're going to see that when we exegete that. Pero pag may kasalanan, pag may isang lebadura sa isang dough, pinapaalsa nito ang buong dough. At ganun din po ang kasalanan po sa church. That's why the Lord gave the church discipline para po ang church ay ma-edify. Kasi kung may kasalanan po sa church at hindi dinidil ng church ang kasalanan, yung kasalanan na yon ay maapektuhan ang church to the point that our glorying is not good anymore. So gusto ba nating dumating tayo na nagtitipon tayo na ang ating pagpupuri at ating mga achievement para sa Panginoon ay wala nang valid just because merong kasalanan? So, yan po ang church discipline. Yan po ay spiritual vitamins upang ma-edify po ang church. At ang church discipline din po, ito, alam niyo ba na ang church discipline is a major teaching ng Scripture in relation sa church? Now, tingnan niyo po for example ang Romans chapter 16. In Romans chapter 16, Romans chapter 16, verse 17 and 18. So dito po, nagbigay din ng paalala sa Apostol Pablo sa mga Roman churches to practice church discipline in the area of causing doctrinal division. Tingnan po ninyo in Matthew 16, verse 17. Now I beseech you, brethren, mark them which cause division and offenses contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly,
and by good works and by fair speeches deceive the hearts of the simple. Sabi ni Paul, mga churches sa Rome, kapag ka merong church member na nag-cause ng division dahil sa kanyang pag-share ng doktrina na taliwas sa inyong natutunan, anong sabi ni Paul? Mark them and avoid them. Mark them and avoid them. That's the language ng church discipline. So in Romans chapter 16, dito nyo makikita ang church discipline ay para din sa mga church member na merong false teaching. Halimbawa, kung merong isang church member dito, naging church member, let's say magbigay ako ng example. Let's say si Mikey, inadapt niya ang evolution idea na sinabi ni Mikey na, ay, Brother RJ or Brother Bill, hindi naman tayo, galing naman talaga tayo sa kitikiti. Kasi tingnan mo, naging scientist ako, napatunayan ko na yung mga palaka, nagkakaroon sila ng evolution. Ang gagawin ng church, papaalalahanan si Mikey and gagawin yung step na pag-aaralan natin later on. Pero kung si Mikey ay hindi pa rin mag-a-abide sa teaching ng Scripture, she will be subject to church discipline. Kasi yung kanya pong belief ay hindi na po ayon sa belief po ng Scripture. So yun po ang sabi ng Romans 16. Mark them and avoid them. Hindi lamang po doon. Tingnan nyo pa sa Ephesians 5. Ephesians chapter 5. Ang church discipline po is a major teaching ng Scripture in relation sa church. In Ephesians 5, Ephesians chapter 5, verse number 3 and 4. Ephesians chapter 5, verse 3 and 4. Tingnan niyo po ito. Inuutusan po ni Paul ang mga church members sa Ephesus. Ang sabi ni Paul, but fornication, verse 3, but fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be one's name among you as becometh saints, neither filthiness, nor foolishness, talking, nor jesting, which are not convenient, but rather giving of things. Tandaan po ninyo, tinutukoy po dito ni Paul ang church corporately. Hindi niya binabanggit dito individually. Tinutukoy dito ni Paul church at Corinth at Ephesus. Mapapansin niyo po yung pronoun na ye sa verse 1, kaya alam natin, corporately dinidil po ni Paul. Sabi ni Paul, wag dumating sa puntong muli na ang fornication ay ma-identify sa inyo church. So paano? Paano na-identify ang covetousness, fornication, yung uncleanness, and so on and so forth sa church? Paano na-identify kapag ka merong church member na hindi dinidil, hindi na church discipline ng church? So halimbawa, gamit ulit po ako ng example, si Cham naman. Si Cham naman ay kilala ng kanyang komunidad na, let's say here, let's say, merong foolish talking. Anong Tagalog ng foolish talking? Alokohan na pagsasalita. Halimbawa lang, si Cham, balita na, si Cham, siya yung number 1 na foolish talker ng kanyang komunidad. E nalaman na church member pala siya ng church dito. Ang balita na ngayon sa komunidad ng Taguig ay ang mga Mount Zion, mga foolish talker yan. So yun po ang violation ng binabanggit dito ni Paul. Let it not be one's name among you as becometh saint. So paano ididil ng church? By practicing church discipline para hindi ma-name yung mga sin na ito sa assembly. So we see that in Ephesians 5. Go over in 2 Thessalonians chapter 3. Ang dami palang passages sa Scripture patungkol sa church discipline. Tingnan niyo po sa 2 Thessalonians chapter 3. Ito naman, 2 Thessalonians chapter 3, ang naging context po nito, nung naituro po ni Paul na dadating na si Jesus Christ, may mga church members sa Thessalonica na hindi na nagtrabaho. Kumbaga parang, parating na ang Panginoon, let's enjoy life to the fullest. Hindi na ako magtatanim, hindi na ako magbebenta, hindi na ako magtatrabaho. At itong mga church member na ito, na hindi na nagtrabaho, kumakatok sa kapwa church member, nangihingi ng pagkain. At dinil ni Paul ang kasalanan po niya. Tingnan niyo po sa 2 Thessalonians 3:6. 2 Thessalonians 3:6, now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ,
that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly and not after the tradition which ye receive of us. Ito po yung mga mananampalatayang hindi na nagtatrabaho, nanghihingi na lamang, nanghihingi sa kapwa church member. Tingnan niyo pa yung verse 14 and 15. If any man obey not our word by this epistle, note that man and have no company with him, that he may be ashamed, yet count him not as an enemy, but admonish him as a brother. So ito po yung church discipline din. Yung church member pala na ayaw magtrabaho at aasa na lamang sa kapwa church member, pag siya'y pinaalalahanan na ng church, halimbawa, let's say ako, tatay ako, and hindi na ako nagtrabaho. Ang ginagawa ko, sabi ko, Brother WT, pwede namang pahingi ng pangbigas namin tomorrow. And I do it regularly. And sasabihin, of course, ng pastor sa akin, Brother RJ, tatay ka, kailangan mong maging responsable. Maghanap ka ng trabaho kasi ikaw ang may responsibilidad sa pamilya mo. And hindi ko ginawa yun. Continual akong hindi nag-a-abide sa Scripture. I am subject sa 2 Thessalonians 3. So, this is a church discipline. So, ano ba? Tingnan niyo pa ang 3rd John. 3rd John. Ito medyo mabigat na church discipline. Kasi ang church discipline dito, pastor. Pwede palang i-church discipline ng pastor? At ito po ang mali ng maraming churches ngayon. Katulad nga nung naging pag-uusap namin ni Natin Lydia kahapon, ito yung naging hinanakit nila. Kasi dumating sa time na parang ang pastor na ay naging lord over the shepherd, over the sheep. At yun po ay mali. Ito pong 3rd John ay nagtuturo, pag ang pastor ay pasaway, ay kailangan din siyang i-church discipline. Tingnan niyo po 3 John 1, verse 9 and 10. Verse 9 and 10, I wrote unto the church, but Diotrephes, who loveth to have preeminence among them, receiveth us not. Wherefore, if I come, I will remember his deeds which he doeth, prating against us with malicious word, and not content therein, neither that he himself receive the brethren, and forbiddeth them that would, and casteth them out of the church. Ito dito po, yung passage po na ating binasa, nagpadala po si John the Beloved ng mga delegate dun po sa church. Probably ito po yung Ephesus Baptist Church. Pero ito po si Diotrephes, hindi po nakinig. Dito po at nireject itong mga delegate na pinadala po ni John. Kasi gusto po ni Diotrephes, siya po yung pastor ng church, ng preeminence. Ibig sabihin, gusto niya na siya yung number 1 sa church. At ang sabi ni John, pagdating ko at pagbalik ko dyan, i-church discipline niya si Diotrephes. Pwede palang na-church discipline ang pastor? Yes po, 3rd John. Kung wala tayong 3rd John, kasi sabi ng iba ay, huwag na nating aralin ng 3rd John kasi napaka-ikling book lang naman to, wala naman tong kwenta. No. Kung wala tayong 3rd John, wala tayong magiging basis. Pagka halimbawa, nagkaroon tayo ng pastor dito, at yung pastor na yun ay talagang pasaway, kung walang 3rd John tayo, wala tayong magiging basis na church discipline ang pastor. Pwede pala yun? Yes po. At yan po ang mga passages sa church discipline. Kaya nga tulad ko na nabanggit ko, ang church discipline po ay major teaching ng Scripture. Nakakalungkot ang mga churches, hindi po nagpa-practice ng church discipline. Bakit? Kung titingnan po ninyo kung ano ang dahilan, kasi sa business, kung kayo ay businessman, and by the way, maraming pastor, tinatrato ang church na parang business. Kung ikaw ay may business, at yung mga tao ay nag-generate ng income, magbabawas ka ba ng tao? At mababawasan ng income mo? Bilang business, gagawin mo ba yun? Hindi. Pero, ang church discipline po ay mahalaga. Now, tandaan po ninyo, the goal of church discipline, it is not to expel the church member. Ulitin ko po, hindi po goal ng church discipline ay paalisin ang church member na nasa kasalanan. Ang goal po ng church discipline ay ma-restore ang church member na nasa kasalanan. At dito din po nagkakamali po ang maraming churches. Hindi po automatic na ang isang church member ay nasa kasalanan, automatic kapatid, next week huwag ka na magsimba. Hindi po ganun po ang church discipline. Ang church member po, ang goal po ng church member ay ma-restore ang
kapwa nating mananampalataya. Go over po sa Matthew chapter 18. Go over in Matthew chapter 18. Matthew chapter 18. Now, alam po natin sa Matthew 16, sinabi ni Kristo, I will build my church. I will edify my church. At isang vitamins na ibinigay ni Kristo ay Matthew 18, verse 15. Ito po yung church discipline. Dito po sa Matthew 18, verse 15 to 20, nilatag po ni Jesus Christ ang tatlong process, 3-step ng church discipline. Una, tingnan po ninyo, verse number 15. Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. So unang step po, ito po yung tinatawag na private confrontation. Confrontation. At alam nyo ba, by the way, pakinggan nyo po ito, ang church discipline po, ito po yung responsibilidad ng lahat ng church member. That's right. Hindi lang po ito responsibility ng pastor or ng elder or ng missionary. Ito po ay responsibility ng bawat church member. Let's say ako po, dumating yung time na pumila ako sa loto. Wala. Nakita ko, nabalita ako, grabe, ang jackpot ay 100 million na. Baka pag nanalo ako dito, 10 million, tithes kagad. Ganun nasa isip ko. Pumila ako sa loto. And then nakita ni WT ako. According sa first step, siya ang mag-e-exercise ng church discipline sa akin. Ano ang gagawin niya? Isusumbong na kagad ba niya sa church? No? Hindi pa. Ang gagawin ni WT sa akin, Brother RJ, nakita kita, tumaya ka sa loto. Ang sabi ng scripture, hindi na dapat tayo nagsusugal eh. So, yun ang first step. Private confrontation. Ang sabi ni Kristo, napansin niyo po yun? Go and tell him his fault between thee and him alone. That's right. Napakalaga po ito. Bakit? Anong ginugol dito ni Kristo ay yung kapwa mananampalataya ay magkaroon ng shame in the assembly. So, ang goal ng church discipline po ay hindi po hiyain ang church member. Tandaan po niyo ito. Nakakalungkot po, nakakakita po ako ng mga churches kung paano yung pastor ay talagang sineshame ang church member. Hindi po ganun ang church discipline. So, napansin po ninyo, kung sa ating eksena, si WT, he saw me buying a lottery ticket, WT must talk to me first, alone. At ang sabi ni Kristo, if he shall hear thee, thou hast gained thy brother. That's the restoration. That's the goal of church discipline. Pag ako, pumila sa loto, kinausap ako ni WT, Brother RJ, parang mali ang pagtaya mo sa loto. Kasi sabi ng verse na to, at ako'y nakinig kay WT, he gained me. Ibig sabihin, tapos na ang church discipline. Restored na ako. Napansin po ninyo? At bawat church member ay may responsibilidad. May mga kasalanan, may mga nakikita kayo sa kapwa church member, kayo ang kakausap sa kapwa church member. Ito'y trabaho po, hindi lamang ng pastor, ng preacher. Ito po'y trabaho ng bawat isa po sa atin. Now, kung hindi naman ako makinig, sabi ko, halimbawa, sige, WT, hindi mo kasi gets. Hindi mo gets na 100 million ang jackpot. Hindi mo gets. Pag ako nanalo dito, ang church magbe-benefit. Anong gagawin ni WT? Verse number 16. If he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of 2 or 3 witnesses, every word may be established. So, ang gagawin ni WT, sasama niya si Joe, and probably sasama niya si Nicole. Joe and Nicole, let's talk to Brother RJ, because he doesn't hear to me alone. Pag hindi nakinig alone, ito po yung second step ng church discipline. Anong gagawin ng tatlo? Sila pong tatlo ang tatawag sa akin sa pagsisisi. Ang goal ng church discipline, Brother RJ, huwag mong gawin yung kasalanan na yan. Huwag ka magpatuloy sa kasalanan na yan kasi against yan sa Scripture. At kung ako ay makinig sa tatlong ito, and by the way, yung pong 2 or 3 witnesses, ito po'y base sa Deuteronomy 19:15, in order to protect both parties. Yes. Para
Hindi po sabihin na nag-aakusa lang si WT at hindi din ako pinagbibintangan lamang. That's right. Merong witnesses na makakakita. Kasi pagkadating po ng third step, yung witnesses ay magiging pakinabang and so on and so forth. So, dito niyo po makikita na in the mouth of 2 or 3 witnesses, every word may be established. So, dun sa ating eksena, kung si William, si Joe, and si Nicole, kinausap na ako, at ako'y nakinig, they gained me in the Lord. Na-restored ako. Yun ang goal ng church discipline. Pero kung sinabi ko sa kanilang tatlo, kayong tatlo talaga, hindi nyo kasi gets eh. 100 million yung jackpot. Mananalo tayo dito. May faith akong manalo. Sinabi mo gano'n. Anong gagawin ng tatlong ito? Gagawin ng tatlong ito, verse number 17, and if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. Ito na po yung time na sasabihin mo na ito sa church. Sasabihin mo na sa pastor. Sasabihin mo na sa elder. At ang church, tatanungin ng church, WT, did you do the first step? Yes, nakausap na po namin siya. And then, nagawa mo na ba ang second step? Yes po, nagawa na po namin yan. And this time, ang church na po, ang magdidil po dito. Ang church na po ang tatawag sa church member that is in error sa pagsisisi. Ang church na po ang magtatawag upang ang church member na nasa kasalanan ay magsisi o ma-restore. Now, ang tanong, Brother RJ, ano yung sa aking example, immediate, kumbaga parang napakabilis ng pacing. Pero ito po walang timeline, by the way. Wala po itong timeline na 1 month per step, second month. No. It depends po sa progression depende sa kasalanan. Pag sinabi ko, halimbawa po, the same scenario, sa unang step, kinausap niya ako at sinabi ko, nga, Brother William, Brother WT, mali, hindi na ako magloloto. Pero after 6 months, nakita niya uli ako, iba naman pong timing po nun. So ang point ko po dito, it depends sa situation. Hindi mo i-check na parang, nataya ka pa ba sa loto? Kasi 1 month due ka na, pang second step ka na. Wala po itong timeline. Ito na po ay base na po sa mercy and love and discernment ng bawat church member. Hindi mo i-check na kapatid, naka 1 month ka na, pang second step ka na, mag-report ka sa akin, hindi po ganun yun. So, depende po ito. There are instances, meron po akong alam na church na it takes years para yung church discipline. Kasi tandaan po ninyo, by the way, ang church discipline po ay hindi po para i-expel ang church member. Pinipilit po nating ma-restore yung church member. At kung ang gagawin natin ay 3 months lamang, first month, 1 step, second month, second step, third month, ang goal natin is to expel that person. Hindi po ganun ang church discipline. So, in some cases, depende na po sa discernment ng pastor, depende na po sa situation. It could take years. It could take months. Depende po. Pero yung third step po, tingnan po ninyo sa verse 17, if he shall neglect to hear them, preparing sa church, yung mga witnesses, tell it unto the church, but if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican. Ito na po yung third and final step. And by the way, if you notice sa verse 17, ang reason po na may expel ang church member is the refusal to hear the church. Hindi yung sin talaga, kundi yung kanyang refusal to hear the church. At ang ibig sabihin ng ito, kung ayaw mong sumunod sa Panginoon, huwag ka na maging church member. That's the reason na sinabi ni Kristo, if the person refuse to hear, neglect to hear, pag sinabi pong neglect to hear, meron po itong refusal to hear. Ito yung parang sinabihan ka na, Brother RJ, ang clear na ng passage, huwag tayong magsusugal. Ang clear na ng passage, pero sinabi ko pa rin, hindi. Gagawin ko pa rin ito, wala akong pakialam sa sinasabi ninyo. And the church will expel me. Yun po ang pinaka-reason po dito. In other use case, kung halimbawa, year after year na natin sinasabihan yung kapatid na huwag mag-iinom.
year after year na or months after months na, and ayaw pa rin niyang makinig, na kahit hindi niya directly sinabi, he is refusing to hear the church, pero sa kanyang action, ipinapakita that he is not listening to the assembly, he is subject for expulsion. At ano ang trato dapat ng church kapag ka ang church member na ay umabot sa third step? Tingnan po ninyo sa huling bahagi ng verse 17, let him be unto thee as an heathen man and a publican. Ibig sabihin, itatrato ng church na yung church member na yon, ex-church member na parang unbeliever or publikano to the point na hindi mo siya kakausapin. Ganun po ang church discipline. Kung halimbawa, dun sa aking scenario at ako'y natanggal na sa church membership, hindi nyo na ako kakausapin. Hindi nyo na ako, itatrato nyo na akong unbeliever. Itatrato nyo na akong publikano. Ang publikano po, contextually, hindi ka sasama sa kanya na kumain. Halimbawa, pag birthdayhan, at ako'y nakita ninyo na umattend ng birthday sa isang table, hindi kayo makikitable sa akin. Hindi kayo sasama sa isang table. Ganun po ang tinuro po dito ni Jesus Christ. So, we see here na ito po yung 3 step. Tingnan po ninyo sa 1 Corinthians. Let's see it quickly. In 1 Corinthians 5:13, 1 Corinthians 5:13, basahin po natin ito ng sabay-sabay. Nandiyan na po kayo. Ready? Read. But them that are without God judgeth. Therefore, put away from among yourselves that wicked person. Yung pong sinabi ni Paul sa mga taga-Korinto, put away that wicked person, yan po ay base sa Matthew chapter 18. Hindi po nag-iimbento dito si Paul. Hindi po siya, parang sasabihin natin, Paul, napaka-judgmental mo naman, napaka-harsh mo naman. Ito pong ginawa po ni Paul na binanggit sa Korinto, na put away that wicked person, yung isang church member na karelasyon ng stepmother, ito po ay base sa Matthew 18 na ating pong binanggit, na itatrato mo siyang publikano and hidden man, and so on and so forth. Now, and kung titignan niyo po yung verse 18, go over in Matthew 18:18, balikan po natin, Matthew 18:18, dito po ipinakita po ni Kristo. Now, before we go to Matthew 18:18, balikan po ninyo, go over for example in 1 Timothy 1:19 and 20. 1 Timothy 1. 1 Timothy 1 verse 19 and 20. Dito po sa 1 Timothy 1:19 and 20, Paul delivered Hymenaeus and Alexander unto Satan. Tingnan niyo po, verse 19 and 20 of 1 Timothy 1, holding faith and a good conscience, which some having put away concerning faith, have made shipwreck, of whom is Hymenaeus and Alexander, whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme. Pansinin po ninyo kung anong ginawa ni Paul sa dalawang taong ito to deliver unto Satan. And balikan po ninyo ang 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 5. 1 Corinthians chapter 5, verse number, let's see here. 1 Corinthians 5, verse number 5. Tingnan po ninyo ito. To deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Bahagi po ng third step ng church discipline, pagka natanggal na ako, halimbawa, natanggal na ako sa church membership, bahagi ng act ng responsibility ng church ay to deliver someone unto Satan. Ano ibig sabihin nito? Hindi po ito patungkol sa salvation. Hindi po ito soteriology. Hindi po ibig sabihin matatanggal ang salvation ng church member na yun. Hindi po. Ang ibig sabihin po ng to deliver someone to Satan in the context ng church discipline, hahayaan mo na tanggalin sa church member na yon ang proteksyon ng Diyos sa kanya. At si Satanas ay hahayaan mong sirain yung kanyang katawan. Sa pamamagitan ng sakit, sa pamamagitan ng anumang ng peligro. Kasi mas mahiigi na ma-restore yung kanyang spirito. At kung papansin nyo, yun ang goal nun. It's better na yung spirit niya ay masave. Patungkol ito, ma-restore siya. Probably, yung sakit na mararanasan ng church member na yon ang magbabalik sa kanya, sa church. Sa tamang lakad sa Panginoon. Yun po ang goal na ito.
So, going back sa Matthew 18, Matthew chapter 18, basahin natin yung verse 18. Matthew chapter 18:18, "Verily I say unto you, whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven." Ang ibig sabihin po nito, ganito. Kung ako, church member na naalis na sa church, pwede ba akong magsampa ng complaint sa Court of Appeal? Pwede ba akong mag-apela sa Heavenly Court? Pwede ko bang sabihin, Lord, napaka-harsh naman ng church kasi yung pagtaya ko sa loto para naman to sa church eh. Pwede ba akong magsumbong sa langit? Ang sabi ng Panginoon, ang ginawa ng church na pag-alis sa church member na yon, agree na ang langit. Yep. Ang ginawa ng church dito sa lupa na pagbabind, pagre-retain ng church member, at pag-lose ng church member, may approval na ang langit. That's So ibig right. sabihin, kahit pala ako'y magsumbong sa Supreme Court ng langit, hindi ako papakinggan ng langit. Kasi Right. agree ang church, ang heaven sa ginawa ng church na pagtrato sa church member na publikano. That's right. So, that's something na makita natin. Now, ang question, tulad ng nabanggit ko po sa inyo, ito pong 3-step na ito, wala pong timeline. Wala pong timeline na binigay po ang scripture patungkol po dito. Now, what if ang kapatid, halimbawa, dun sa scenario ko po, tumaya ako sa loto, sinabihan ako ni Brother WT, Brother RJ, Malia, and sinabi ko, nga, Brad, sorry, patawad, hindi na ako tataya. And then pagkatapos ng 6 months, tumaya na naman ako. Kinausap ulit ako ni Brother WT. Nagsabi ako, sorry ulit. And then ginawa ko ulit yun. Tapos and so on and so forth. Ang tanong, si Peter nagtanong kay Jesus Christ, Lord, kailan ko papatawarin ang kapatid? Tingnan niyo po, verse 21. In the same context ng church discipline, then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me and I forgive him? Till 7 times? Lord, 7 lang ba? Na 3 cycle? Kasi, ang galing ng church member. Hindi nagpo-progress sa second step kasi sa first step pa lamang, nagre-repent na siya. Pero bumabalik naman sa kasalanan. Lord, ilang times ko siya papatawarin? Kung tinignan po ninyo ito, nasa first step pa lamang. Ilang first step? Hanggang 7 beses lang ba, Lord? Anong sagot ng Panginoon? Verse 22, Jesus said unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. 490. Hindi po talagang literal na bilang to. Sinasabi lamang ng Panginoon, hindi dapat mo binibilang ang pagpapatawad sa church member nito. So dito niyo po makikita na ang goal ng church discipline ay hindi talaga expel ang church member, kundi ma-restore ang church member. Kung ako, lagi akong natetempt na tumaya ng loto dahil pag lumalaki yung jackpot, pero hindi ko naman talaga literal na regularly. Pero natetempt ako, minsan talagang natetempt ako, minsan okay naman ako. Hanggang kailan ako papatawarin ng kapatid? Hindi dapat natin bibilangin. Dun sa parable nga, if you read the whole parable, gumamit ng parabola po dito si Jesus Christ. Yung parabola na isang tao na may utang sa kanyang master, na humingi ng tawad siya sa kanyang master, Lord, hindi ko muna mababayaran yung aking utang sa iyo. Bigyan mo ako ng time, babayaran kita. At itong same na tao na ito, at nakita niya yung kapwa niya tao na may utang sa kanya, ginulpi niya at binugbog niya para lamang mabayaran. And ano nang pinaka-point po dito? Kung tayo ay pinatawad ng Diyos Ama sa ating mga kasalanan, how much more tayo magpapatawad sa kapwa church member? Amen. That's right. So dito niyo po makikita na ang church discipline po, hindi to expel, is to restore. Hanggang kailan? We have the answer. That's right. Kung gusto niyo magbilang, magtara kayo hanggang 490, so bilhin. Pero yung ibig sabihin nito, wala dapat katapusan ang pagpapatawad. That's May right. mga church member talaga po na nag-struggle sa kasalanan. That's right. May mga church member na sinabihan na natin, huwag gagawin itong kasalanan na ito, pero ginagawa pa rin. Pag kinausap mo naman siya, sasabihin, oh, Brad, patawad kasi nagawa ko na naman to. Bibigyan natin ng chance at nagawa na naman muli ang kasalanan. Ibig ba sabihin, i-expel na siya? Anong sabi ni Kristo kay Pedro? Patawarin pa rin. Patawarin pa rin. Patawarin pa rin. Pero,
pag dumating sa point na yung kapatid na ay hindi na nakikinig sa atin, if he refused to hear the church, the scripture, that's the signal, okay church, corporately, we will let go this brother. Because ayaw niya nang sumunod sa Panginoon. Ayaw niya nang sumunod sa Biblia. Itatrato na natin siyang publikano. And worst scenario po, ang church ay merong authority na hayaan ang si Satanas ay kumilos sa kanyang katawan. That's prideful. Na pwede kang magkasakit, pwede kang magkaroon ng trahedya at gagawin niyo ng Diyos para ikaw ay ma-restore lamang. And that's the church discipline. So, tayo pong lahat ay, before we end, I'm sorry, go over in 2 Corinthians, at ito po ang napakaganda. So, hindi pa natin po napapag-aralan yung 1 Corinthians 5. Lord willing, next week, we're going to study it verse by verse. But bibigyan ko na kayo ng happy ending. So sa storya, hindi pa man nasisimula yung story, may happy ending na. At ito po ang happy ending. Sa 2 Corinthians 2, verse 6 to 8, pagkatapos pong i-church discipline ng Corinth Baptist Church, yung church member na may karelasyong stepmother, tingnan niyo po ang sagot ni Paul sa 2 Corinthians 2:6. Sufficient to such a man is the punishment which was inflicted of many, so that contrariwise ye ought rather to forgive him and comfort him, lest perhaps such a one should be swallowed up with overmuch sorrow. Wherefore I beseech you that ye would confirm your love toward him. At ito po, na-restore yung church member ng 1 Corinthians 5. Napatawad at bumalik sa kanyang tamang lakad yung church member na ito. At ano ngayon ang responsibility ng church? Ipapakita na natin ang pagmamahal sa church member na ito. So, wala pa man tayo sa 1 Corinthians 5, alam niyo na ang story. So, shall we pray? Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa inyong pong salita. Salamat Ama sa pagpapakita ng church discipline na inyo palang spiritual vitamins para po ma-edify ang church. We pray na ito po ay maging makita namin na kalooban po ninyo, and we pray bilang mga church member, tulungan niyo po kami na magkaroon ng tamang lakad po sa inyo dahil alam namin, Panginoon, in any way, in any how, ang church ay may responsibility na ma-deal ang aming pong mga kasalanan. Pinupuri namin kayo, in Jesus' name we pray, Amen.